Ang thyroid eye disease ay isang sakit sa mata kung saan lumalaki po ang mga ugat sa paligid ng mata, yung tinatawag na extraocular muscles. No? So meron po tayong 6 na muscle sa paligid ng mata na nagkokontrol ng paggalaw. So kapag tayo ay may thyroid eye disease, no, dahil po dito sa kondisyon ito, kumakapal po itong mga muscles around the eye, kaya po nakakapansin tayo ng pagluwa ng mata, no, yung tinatawag na proptosis, at saka may kasabay na tinatawag na ptosis, yung pagsak ng talukap ng mata, at pwede po itong magbigay ng mga discomfort, lalo na sa paggalaw ng mata, left and right, medyo may restrictions. No? So, ang effects ng thyroid eye disease sa paningin ay yung panlalabo, number 1 po yan, yung pagkaduling o pagkadoble ng paningin, no, dahil po sa tinatawag na restriction sa paggalaw ng mata. So very evident po 'yon. Yung ptosis na tinatawag yung pagkabagsak ng talukap, no. So natatakpan din po kasi nito yung paningin, no. So pag ang talukap natin medyo nakatakip po sa mata, lumalabo rin po at dumodoble yung paningin natin. Also, kung may tinatawag na proptosis, yung pagkaluwa ng mata, nakaka-experience po yung pasyente ng dry eyes, no, severe dry eyes, no, yung discomfort, photophobia, yung pagkasilaw sa ilaw, no? So ito po yung mga very common na effects ng thyroid eye disease sa mata. Ang causes ng thyroid eye disease ay yung tinatawag na improper hormone na balancing ng katawan, no? So meron tayong tinatawag na thyroid gland dito sa ating bandang leeg, no, na nagpo-produce ng thyroid hormone. Ito po yung thyroid hormone, responsible siya sa ating maintenance ng ating energy, yung growth, yung pinakasigla ng katawan natin. So kung nagkakaroon ng imbalance, mostly yung pagtaas ng thyroid hormone, yung pag-angat niya, so na-affect po yung mga muscles around the eye. Tumataba po siya, lumulobo. Pag sinasabi natin sa thyroid orbitopathy na stages, no, hindi naman po talaga natin siya nag-grade based on stage, no? Mostly on presentation, no? So yung pagkaluwa, mini-measure po natin. Minomonitor natin kasi improvement nito habang ang pasyente ay gumagaling or nag-i-improve with the anti-thyroid medications, no? So usually kami sa ophthalmology, ginagawa namin, mini-measure namin yung pagkaluwa ng mata, yung tatawag na Hertz exophthalmometer, no? Pinapa-CT scan din namin para makita namin yung gaano ka laki yung mga muscles around the eye at kung may naiipit tong ugat, lalo na tong tinatawag na optic nerve sa likod, no? Kasi pag ito po ay kumapal, pwede pong ma-impinge tong optic nerve na pwede pong magbigay ng sudden visual loss, no? So, ang thyroid eye disease ay manageable, no? Hindi naman po siya walang gamot. So, risk factors for thyroid eye disease, so, number 1 is poor thyroid control, no? Yung mga yung mga iba, pagkapanganak, minsan nag-shoot up yung thyroid hormone nila. Actually, females na nasa 45 pataas, no? Very common sa mga thyroid eye disease. Family history also, very common. Kung may history po tayo na may thyroid condition ating mga magulang, mga lolo, maganda rin po, annually, magpa-check din tayo ng mga thyroid hormones to make sure normal po siya. Tapos kung tayo ay biglang nakakaranas ng biglang mabilis mapagod, no, hingalin, no, biglang namayat, medyo init na init lagi, pinagpapawisan, tapos may mga manifestation ng thyroid eye disease, no, na lumuluwa yung mata, kailangan po natin magpasuri. No? So, tandaan po natin, hindi lamang pong dahil tayo ay may thyroid problem or may thyroid hormone imbalance, automatic nagkakaroon tayo ng thyroid eye disease. Hindi po ganoon lagi, no? So, may mga tao just confined lang po sa katawan yung mga symptom, pero sa mata pwede pong walang epekto. Ang treatment natin for thyroid eye disease, number 1, manage your thyroid hormone, no? So, usually, ano po to, collaboration with your ophthalmologist and your endocrinologist para sa mga gamutan. Kasi ang gamot sa thyroid, no, like sa amin, sa mga ophthalmologists, hindi naman po siya gamot na iinumin nyo para lumiit. Talaga yung anti-thyroid ang gagana para sa inyo. Sa amin, ang binibigyan namin usually mga lubricating solution, no? Kasi pag luwa yung mata mo, prone siya sa dry eyes kasi hindi mo na po halos mapikit ng todo yung mata mo. Kapag natutulog, sometimes may space, nagsusugat, so bibigyan tayo ng antibiotics, lubricants, no?
Tapos, we give also some selenium supplements para po sa management ng mga simptomas, no? So, other than that, talaga, your endocrinologist has a big role sa pag-manage ng thyroid eye disease. The worst complication na pwedeng idulot ng isang thyroid eye disease is yung tinatawag nating compression ng optic nerve, no? So, pag tumaba itong mga muscles around the eye, pwede po niyang maipit tong pinaka-optic nerve na konektado po sa ating utak, no? So kung naipit po to, pwede pong mabulag ang isang pasyente na hindi po naagapan early. So usually, kung nakita natin ganito na ngayong senaryo, biglang lumabo, biglang kumapal, minsan nag-operasyon po yung kailangan, no? Para nagdi-decompress kami dito sa mata, tatanggal ng buto para po magkaroon ng espasyo yung mata para hindi po maipit tong ugat, no? So hindi po siya madali gawin, no? At saka hindi siya okay na procedure kasi po, syempre, number one, yung gastos at maraming problema. Kaya iwasan po natin umabot sa ganung punto. So talagang magpa-check po tayo kung may mga sintomas ng biglang pagluwa ng mata, no? At saka yung mga signs and symptoms of hyperthyroid, no? Maganda pa-check natin bago pa lumala ng ganun. Huwag po tayong matakot, no? Ito ay isang treatable condition, no? Pwede maiwasan yung paglala nito kung tayo po ay magiging cautious sa ating health, no? Magpapa-check up regularly, mga blood test, no? Huwag po nating patagalin. Also, eat a healthy diet, no? Maintain an active lifestyle, no? Huwag rin tayong pabaya sa ating timbang, no? So, mga biglang bagsak ng timbang, biglang pagtaas ng timbang, pwedeng senyales po ito ng thyroid problem.